Teka muna. Sino naman itong opisyal na may girlfriend na magandang actress? Grabe naman. 2 million pesos ang allowance kada buwan? Walang iya. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Father Jerry Orbos, alas 8:11. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ang load ko sa cell. Gusto mami tumagal. Mula nang ipaglaban ni Manong Johnny ko. Dapat sundin ng telcos ang per 6-second charge na pinaglaban ni Manong Johnny Enrile. Kaya laking tipid. At trip din ang buhay ng load kaya we'll vote for you, Manong Johnny. Ano ang royalty tax? Ito ang buwis na pinapataw sa electric bill natin. Kung wala ang royalty tax sa natural gas, mababawasan ang power generation cost. Pag nabawasan ng power generation cost, bababa ang presyo ng kuryente. Pag bumaba ang presyo ng kuryente, may ekstrang panggastos kung walang royalty tax. Ito po si Juan Ponce Enrile. Sa tulong ng Kongreso at Gobyerno, magagawa ko ito para sa inyo. Problema mo, sagot ko. Problema mo, sagot ko. Problema mo, sagot ko. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Ayan, nakamiss ang Manong Johnny. Ayan, marami ang nalungkot at may you rest in peace Manong Johnny. Ayan, alam po niyo mahabigan ni tawag nito? Napaka-colorful din ang buhay ng Manong Johnny Ponce Enrile po mahabigan, ha? Mula pagkabata, ayan, maging abogado, naging customs commissioner pa, ayan, senador, ayan. At hindi lamang makulay ang buhay ng Manong Johnny, ha? Ayan, pati love life ni Manong Johnny, Manong Chabit, ha? Abay, akalain mo ba 10 years ago yata nung ma-interview ko siya? Sabi ko kay Manong Johnny, Manong Johnny, sa edad mong 90 Manong, sabi ko, abay, kumusta po ang love life po ninyo? Abay, ang sabi ng Manong Johnny ay awanan, Deo, sabi niya. Always bowing. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Ayan, talagang nakamiss ang Manong Johnny, ha? Ang idol ng mga super senior citizens. Ayan, bakit colorful ang love life ng Manong Johnny, ha? Open secret naman na yun, ha? Yung, di ba? Yung isa nga ay ano pa baka sabihin ni Manong Johnny, ba't pinagsasabi itong si Lakay, ayan, naging 25th member ng Senate. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Hindi palagay ko. Alam ko.
Bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa ano na, matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Magandang umaga ang Pilipinas sa Thank God It's a Friday. TGIF mga kuyang mga ateng, chill-chill lamang po tayo, ha? Abay, ano nga kaya? Ayan, may makukulong na ba po Presidente before Christmas? May mga magpapasko na ba sa kulungan, ha? At bukod sa sinasabing bakit madadali ba si Senator Jinggoy uli? Ha? At Senator Joel Villanueva at sinasabi ng ICI, meron pa rin 3 senador. Ayan. Incumbent ba yan o ex? Ayan. So, yan po ang ating susubaybayan. Pero ito ang matindi, ha? Abay, yung rally sa darating na linggo, ayan, November 16, abay, grabe ano, ha? Abay, bukod pala sa ating kapatiran sa INC, ha? Ayan, abay, meron din palang kasama pala ang Jesus is Lord movement, ni na Brother Joel tuloy, Eddie Villanueva, ang tatay ni Senator Joel Villanueva, ha? At pati Kingdom of Jesus Christ, ha? Ayan. Ang grupo ni Pastor Apollo Kibuloy ay sasali rin sa rally sa EDSA Shrine ba o sa People's Power Monument. Ayan yung mga habigan, marami tayong issue ngayong tatalakayin, ha? Asa na Ate Malu? Ayan, andyan na? Wala pa? Ayan. Alam po niyo mahabigan ang isa pang mainit na issue rito, ha? Abay, itong 3 araw na rally, pero alam po niyo mahabigan di niyo napapansin. Parang hindi kasama yata rito yung mga yung mga taga yellow fever. Ayan, yung mga pinklawan mukhang ang kanilang pinaghahandaan po yung mga August 21 movement, mga ganyan. Ang kanilang pinaghandaan yata ay sa November 30. Abay, linggo din pala yung November 30. Ano, ha? Abay, Andres Bonifacio Day. So yan po, ha? Pero sabi nga ni General, sinong in-interview ni Jen Aberin ba yun, yung NCRPO chief, ha? Ayan, marami daw silang susubaybayan. Ayan, at yung ating mga kapatid sa INC, ayan, abay, escortan pa. Ayan, at ang tanong dito, Manong Chabit, ayan, abay, sila ba ay isasakay sa partas? Ayan, yung ba mga sasali sa rally sa Linggo, Lunes at Martes na manggagaling sa probinsya. Pero bago yan, alam po niyo mahabigan controversial ito si dating Gobernador Manong Chavit Singson. Ayan, matanong nga natin mamaya dun sa sinasabing Intel report na siya daw ang financier. Ayan, oo, alam niya ka itong sinasabing Oplan bag on the go. Ayan, at maraming personalities ang idinadawit dyan po, mahabigan. Abay, meron nga bang ganyang planong i-destabilize ang Marcos administration o sila ay magpapahayag lamang ng kanilang mga sama ng loob
tulad ng sama ng loob ng ating mga kababayan. Daming Bayan. Pero sandali lamang mahabigan, abay nasa ating linya ang DPWH Secretary Vince Diesel Dizon. Ayan, abay napakasipag tong mamang ito at mukhang iniikot na yata ang buong Pilipinas. Secretary Vince Dizon, sir, magandang umaga po sa inyo, Secretary. Lakay Deo, magandang umaga po. Abay, sabi na aking bubit, papunta daw kayo ng Catanduanes ngayon na Secretary, sir. Bakit ano meron po sa Catanduanes? Opo, ako po ipapunta sa Catanduanes at sa Baler, Aurora ngayong araw. Dahil nga po follow-up po ito dun sa bisita ng ating Pangulo. Agad naman po, nanggaling yung ating Pangulo dun kahapon. At nakita ho niya, no, yung grabe ho talaga yung pinsala na dinulot nitong bagyong Uwan. Kaya po inutusan po niya akong pumunta doon para siguraduhin na yung mga infrastruktura natin na tinamaan dahil sa bagyo, lalo na po yung mga kalye at mga tulay natin, lalo na sa mga coastal area po, no, marami pong nasira, talagang paspasan po ang pag-repair natin at yung clearing operations natin talagang bilisan pa. So pupunta po ako doon at inutusan din po niya akong pumunta sa Baler, Aurora para naman po dun sa nasirang coastal road, no, na nabuksan na naman po natin yan 2 days ago po nung Merkulis po ng umaga nabuksan na po natin yung Dipaculaw Road. Pero syempre po talagang nasira po ito, no, so kailangan po pumunta po ako doon para masigurado na bilisan po yung pagpapaayos na nito, Lakay Deo. So yun po ang gagawin po natin ngayong araw. Ayan, isang araw inilunsad nyo ang Oplan kontrabaha. Ayan. At so paano nyo, ang lawak nito, ang daming problema, ang lawak nitong gagawin na Secretary Vince Dizon, sir. So paano nyo sisimulan ito? Ito po nga, no, actually, Lakay, no, marami naman pong gumagawa na nitong mga iba't ibang programa para mabawasan natin ang pagbabaha sa Greater Metro Manila area. Ang problema lang, napansin ng ating Pangulo, hiwa-hiwalay po at hindi coordinated yung ginagawa. Halimbawa po, no, yung San Miguel Corporation po no, ni Mr. Ramon Ang at yung Metro Pacific po ni Mr. Manny Pangilinan, meron po silang ginagawa sa iba't ibang lugar. Pero ito po talagang sariling gawa lang nila, no? Walang gasto sa gobyerno. Pero kailangan po talaga, sabi ng Pangulo, malawakan, coordinated at pangmatagalan ang gantong ginagawa, no? Kasi kung patingi-tingi tayo at kanya-kanya, sabi ng Pangulo, yung impact po hindi masyadong malaki, no? Tama. So, ang sabi ng Pangulo, kailangan pagsama-samahin po natin ito lahat. So, ang national government, ang DPWH, ang MMDA, ang ating mga local government, at ang ating private sector, pinagsama-sama na niya. At ang sabi niya, kailangan sabay-sabay nating gagawin ang lahat ng ito at pangmatagalan. Hindi lang yung pa isang buwan o 2 buwan. Dapat yan tuloy-tuloy, sabay-sabay, pangkalahatan. So, yun po ang layunin ng Oplan kontrabaha. No? At sabi ng Pangulo, hindi to pwedeng paminsanan lang. Kailangan to every year, 9 months during the year na hindi masyadong malakas ang mga bagyo, kailangan tuloy-tuloy tayo dyan. So, yun po ang konsepto at plano ng kontrabaha. At gagawin to hindi lang sa Greater Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas, doon sa mga flood-prone na cities natin. Naku, speaking of... mabigat po ito. Talagang pangmalawakan po ito, Lakay. At latest sa Cebu, grabe ang nangyari sa Cebu, Secretary Vince Dizon, sir. Tama po. So paano gagawin natin doon sa Cebu? Next week nga po, maglo-launch na rin ng ganitong programa ang ating Pangulo sa Cebu sa susunod na linggo. At sa iba pang mga lugar sa mga susunod na linggo din. Ayan, kahapon, alam po namin, nasa Malacanang kayo kahapon at sa press con ng Pangulong Marcos, ang sabi niya, tapos na ang maliligayang araw po ninyo. Ayan, ito'y may kinalaman sa ilang opisyal ng gobyerno. Ayan, so... sino ba talaga itong mga makukulong, Secretary Vince? Alam ko, private po kayo. Opo, alam niyo po, Lakay, no, nanggaling na po sa ating Pangulo mismo. No, yun nga po, tapos na po ang maliligayang araw nitong mga nagnakaw ng pera ng bayan.
at mag-uumpisa na po ang pagpapakulong. Yun po ang sinabi ng Pangulo natin kahapon. Mag-uumpisa po ito dun sa halos 40 katao na unang finailan ng kaso. Wow. Ito po yung kaso sa Oriental Mindoro na in-announce na rin po ng ating ombudsman na ipafile na sa Sandigan Bayan. Kasama po sa mga papailan ng kaso itong si dating Congressman Zaldico. Meron din po tayong final na kaso, yung sa Bulacan naman. Kasama po sila Diskaya, kasama din po yung mga notorious na taga-DPWH, yung BGC boys, sila Alcantara, sila Hernandez, sila Mendoza. So, ano po yan, 40 katao po yan sa 2 kaso pa lang na yan. At ang sabi nga ng Pangulo, umpisa pa lang yan. Pero sigurado po, at least yung 40 yan, talagang mamamasko na lang sa kulungan yan. So, in fact, sabi nga ng Pangulo, hindi na aabuti ng December, ngayon pa ng November, mapapakulong na yan. At umpisa pa lang po yan. At tuloy-tuloy po ang pagpa-file ng kaso. At ang sabi po ng Pangulo, kahit sino pa man yan, basta ang ebidensya nandyan, matibay ang ebidensya para siguradong mako-convict itong mga taong to, sunod-sunod na po yan, simula ngayong November. May mga kasamang senador dito, Secretary Vince. Well, ang ICI, meron na pong mga final sa ombudsman na mga kaso involving mga congressman at ilang mga senador. So ang sabi naman ng Pangulo, wala tayong sisinuhin dito, kung sino ang involved, kung saan malakas ang ebidensya at matibay ang ebidensya, doon tayo pupunta. Wala po tayong sisinuhin dito. Pati daw po ba ang pinsan ng Pangulo, ang dating House Speaker Martin Romualdez? Paulit-ulit po ang Pangulo, na walang po sisinuhin. Kahit na kamag-anak po niya, pinsan niya, kamag-anak niya, kaalyado niya, doon po tayo pupunta. Ayan, Secretary Vince, siguro sa pamagitan nito, pag kami nakulong na, kahit papano ay maibsan na ang galit ng ating mga kababayan kaugnay sa mga nangyaring kontrobersya, Secretary, Opo, sir. naiintindihan po talaga natin ang galit at ang init ng mga kababayan natin. Pero sabi nga po ng Pangulo, hindi naman tayo pwede na lang basta-basta mag-file tapos mahina ang ebidensya, tapos mapapawalang sala din. So, nakita na po natin yan nung nakaraan at ayaw na pong maulit ng Pangulo yan. Next week ba may makukulong na? Hintayin na nga po natin, pero nagsabi na po yung ombudsman natin na napakabilis kumilos na araw at linggo na lang ang bibigangin. Secretary Vince Dizon, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Maraming salamat po, kay Deo. God bless po. Thank you very much, sir. Good luck and keep up the good work. DPWH Secretary Vince Dizon. Daming bayan. Ito yung isa sa mga bright boys ngayon Yan pinagkakatiwalaan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Daming Sandali lamang, Sherwin, at ito mo ng report mula kay Let Narciso. Ang Pangulong Bongbong Marcos dadalo daw ngayon sa ASEAN Law Ministers Meeting sa Taguig. Ayan, mamaya na si Let. O di standby Sherwin Alfaro. Ayan, nasaan ba si Ninong Sherwin? Ganun ba? OFW Summit naman. Abay, kasama si dating si Principal. Ayan, si dating Senador Cynthia Villar. RS number 6, anong meron naman dyan sa may Villar City? Ayan, RS6, Sherwin. Sabi po, lakay libo-libong OFW at kanilang mga pamilya ang nagtipon-tipon para sa ika-14 na taon ng OFW and Family Summit ng Villar City. At ang taga-patnugot ng naturang aktibidad ay ang ating namimiss na ang principal ng OFW Family Summit, si Senator Cynthia Villar. Magandang umaga po. Live tayo with Deo Macalma. Ano pong mensahe nyo po ngayong umaga sa ating mga OFW at kanilang mga pamilya? Ako po ay nagagalak na naandito sila, kung wala yung OFW, yung kanyang pamilya, para mag-celebrate with us. Marami silang matututunan dito dahil marami tayong speaker coming from the different agencies of government. And at the same time, maraming premyo din na mapapanalunan. Kaya hopefully masaya sila today. Lakay Bahay at Lupa,
ang nakabang dito para sa swerteng OFW, si Senator Cynthia Villar Lakay. Senator Villar, ma'am, Madam Principal, ayan, ilan po ang house and lot na ipaparaffle nyo ngayon? Magpaparaffle kami ng house and lot, motorcycle, groceries, at saka mga gamit sa bahay. Lahat ay bigay ng ating mga sponsors. Saan na? Raffle din si Camille at si Mark ng sarili nila. Aba, ilang house and lot ang ipamimigay ngayon na Senator? Isa lang. Isa lang ba? Ayan, oo. Akala ko 20. Ayan. Ayan. Tradition po namin, isang Camellia Home. Camellia Homes. Ayan, saan po yung Camellia Homes, ma'am? Dito ba sa Metro Manila yan? Okay. Salamat, Teo, okay. for supporting us. Kumusta po kayo, Senator? Ayan, ngayong kayo po ay wala na sa serbisyo. Kayo, kahit na wala na sa serbisyo, talaga aktibo pa rin si Senadora. At katabi nga niya rin dito si Senator Mark Villar, Senator si Deo Macalma. Ay, Senator, good morning. Hello, magandang umaga po. Ay, kumusta po kayo, Senator, sir? Ayan, Mabuti naman po, dito po kami sa OFW Summit na taon-taon ginagawa para sa ating mga kababayan. Ayan, at bukod sa house and lot, ano pa ipaparaffle natin ngayon? Marami po, mga cash prizes, marami po premyo. Taon-taon ginagawa po namin ito, kaya nakakatuwa. Mga ilang OFWs ang atin dyan, Senator Mark? Ano po? Ilang OFWs ang ina-expect na attend dyan sa summit? Libo-libo po. Marami ngayon pa lang. Ang dami na po OFWs at 4,000. Excited na po. Excited na. Excited na po sila. Ayan. Di ba magpaparaffle daw ng house and lot sa Villar City? Opo. Siyempre, taon-taon nagpaparaffle kami ng house and lot at marami pang ibang premyo. Okay. Senator Villar, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Salamat po. Magandang umaga po. Okay. Sherwin? Ayo, si Senator Mark Villar at makikita nga natin ito yung all na ginagawa ngayon, yung OFW Family Summit. Libo-libong OFW ang maasa na may malaking benepisyo na matututunan sila lalo na sa serye ng mga magsasalita ngayong umaga. Ito nga sa pag-dispon ng mga OFW at kanilang pamilya sa Villar Sipag dito sa Las Piñas City. Ari number 6, Sherwin Batalsaro, Teaser H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pwede ba, Senator Mark, Senator Cynthia? Gawin nyo araw-araw. Araw-araw. Pwede ba every month yan? Babalikan natin lang pang mga issues si Standby. Let Narciso. Uy, mamaya po mabigan matanungan natin, Totoo bang itong si Manong Chavit, Totoo ba yung lumalabas na intel report na kasama daw siya sa Oplan bag on the go? Itong sinasabing intel report na destabilization plot laban sa Marcos administration. May mga lumalabas na siya daw po ang financier, Ayan. At sabi magpapadala daw ng maraming bus ng partas, dito sa mga lalahok ng rally sa Luneta sa Linggo, Lunes at Martes, Sandali lamang sa balitang yan, asa si Manong Chavit, Pero ang Pangulong Marcos dadala do sa ASEAN Law Ministers Meeting sa Taguig. Anong oras yan, Let? Aris 14. Lakay, ginaganap ngayon sa Pilipinas ang 13th ASEAN Law Ministers Meeting, partikular dito sa Grand Hyatt Manila sa BGC Taguig City. Alas 9:30 ngayong umaga ay panauhin rito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang ASEAN Law Ministers Meeting ay nagsisilbing regional platform para sa mga Secretaries of Justice, Justice Ministers at Attorneys General ng ASEAN member states. Pinag-uusapan dito ang mga legal cooperation, nagsusulong ng rule of law at pinalalakas ang mutual understanding sa pagtataguyod ng mas makatwiran at mapayapang Southeast Asia.
Pagkatapos dito ay babalik sa Malacanang ang Pangulo dahil bisita niya lakay mamaya sina Hollywood actor George Clooney at Mrs. na si Amala. Wow. Mamayang gabi ay George pangunahan Clooney, ni ha? Marcos. Abay, lakay ang kakambal mo. Abay, dapat bantayan si George Clooney. Baka delikado ang ano rito, ang Okada, ayan, Soler, ayan, City of Dreams, ha? Baka mga magnako sa mga kasino ang mga yan. Ayan, ala Ocean's 11, ha? Ano ba yan? Ocean's 11. Mamayang gabi naman ay pangungunahan ni Pangulong Marcos ang paglulunsad ng ASEAN Chairmanship ng Pilipinas na gaganapin sa Intramuros, Maynila. Kasabayan nito ang pagpresenta ng ASEAN 2026 logo sa SM MOA Globe. Lakay? Okay, anong logo ng SM ngayon, ha? Ninaninong... Hindi, malala. Yung ano natin yung lakay, yung logo natin para sa chairmanship ng ASEAN. Siyempre, Pilipinas ang chairman next year at mamaya makikita na natin yung logo sa pamamagitan ng globe dun sa SMOA. Ayan, akala ko yung may bagong logo ang globe ng MOA, ha? Diyan pala ilalagay yung logo ng ASEAN. Logo ng ASEAN. Ayun. Okay nga, Rod. Kaya itong mga meeting tungkol sa ASEAN, simula na ito lakay ng isang taong mga meeting. Dito sa Pilipinas. Ano ba talaga next week ba may makukulong na, Miss Let? Ang sabi nila ni Presidente Lakay, bago magpasko. Ayan. Baka naman December 24 pa yan. Tagal-tagal na yan. Sana ASAP. Ayan, para maibsan ang galit ng ating mga mamayan at itong si Governor Chavit. Lakay, sabi ni Presidente, buo na yung mga kaso dun sa mga ilan, dun sa mga inirekomendang kasuhan. So, aabangan na lang natin kung sino-sino ang mga yan. Sabi ng Presidente ay walang Merry Christmas. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Good morning. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Babalikan po natin lang pang mga issues. Ayan, sandali lamang Manong Chavit. Ayan, anyat ni Madamag Apo, ha? Ayan, ano pa talaga, kuya? Ayan, babalikan po natin mga issue niya ni standby Raymond at Paas. Abay, tuloy na ba ngayon mamaya ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee? Abay, sino kaya ang very important witness ng Senator Ping sa Blue Ribbon Committee mamaya? Standby Manang Milky mula sa Kamara. Ayan, ano na ang balita kay dating House Speaker Martin at Congressman Saldico? Daming Bayan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo ay apo kabsat Justice Samga Erlan, Mr. Edwin Ernie. Oras ganap na alas 8:38. Ang time check na ito ay... Mga kababayan, kumusta po ang umaga nyo? Alam nyo, bago ako magsimula sa magawain, gusto ko muna ng mainit na kape ng James 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng ang tinitimpla ko. Parang kasama ko na rin sa pagharap sa dami ng papel at tungkulin ko sa araw-araw. At ngayon, kasama pa ito sa Mega Millionaire promo kung saan may up to 50 million pesos worth of prizes na ipamimigay. May chance pang manalo ng instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o 1 million pesos. Tingnan lamang ang likod ng specially marked James Coffee Sachet para malaman kung paano sumali. Sakop ng promo ang mga sumusunod na James 3+1 Coffee Mix with Korean Ginseng, Singles at Twin Pack, James Coffee 7-in-1 at James Coffee 5-in-1 Sugar Free. Promo runs from June 6 hanggang December 31, 2025 per DOH FDI Permit number 1573 Series of 2024. Terms and conditions apply. Kaya mga ka-DCRH, kung may James Coffee kayo sa bahay, tara, kape tayo. Promo runs from June 6, 2025 to December 31, 2025 per DOH, FDA, CFRR Permit number 1573, Series of
2024. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry ba ang Christmas mo? Siyempre naman, Lakay, kahit may mga negatibo nangyayari sa paligid, dapat merry pa rin ang ating Christmas. Kaya naman, Merry Christmas, Lakay, Ninong, Mano po. Yung sobre ko naka-ready na. Ayan. Ampaw. Ano ba? Ampaw. Ampaw. Ayan. Yung may Chinese character pa, Lakay. Yung galing kay Ninong MG, hindi ko yun itinapon. Ganun ba? Abay, mukhang madadagdagan ng dollar yan. Lalo, 59 pesos na ang palitan ng dollar ngayon. Ayo nga, konting-konti na lang Lakay, senior citizen na pero ay, sinabi mo, ha? Malungkot yung iba, pero yung mga kumikita ng dolyar, masaya. Ay, siyempre naman, lalo mga OFWs. Yes. Pero itong bisita natin, parating masaya ito. Ayan, kasi bukod sa dollar, may gold bars pa. Ayan, oo. Pwede ba makatik-tik dyan? Ayan, oo nga, Pwede makaukit parang sa pawn shop, di ba? Yung isang ganun lang kayo. Naalala ko si Fernan Emberger nagre-reklamo nagsala ng sing-sing Abay, nung tubusin niya may mga ukit-ukit na sa loob. Tinanggala. Tinaskasan ng ilang gramo. Ayan. Loka naman yan. Pero 41 days na lang Lakay. Pasko na. Merry Christmas sa mga employers. Ang ating paalala Lakay, of course, 13th month pay. Ayan, syempre. At saka bonus, yung mga malalaki ang kinita mga negosyante. Yes. Share your blessing. Naman. Pero ngayon may bisita tayo, Sister L. Abay, ano ito, muntik nang maging biyanan ng look-alike mo. Ayan, si Lovey po. Okay. Diba? Naalala mo, di ba naging... Kinuwento mo lang naman yun Nasa balita yun nasa headlines yun Ayan. Ayan. Abay, controversial ngayon at mainit sa intelligence community. Ayan ang... Bakit naman? May sinasabing, may sinasabing intel na Oplan bag on the go. Ayan. At dito ay nababanggit ang kanyang pangalan. Ayan, hindi na magpapaligoy-ligoy. Dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Nembang bigat, Apo Gobernador. Magandang oras, Pulakay. Ayan. Anya Apo na jay madamag nga ron nga ko. Apay ibagadang involved ka mo jay ko. Oplan bag on the go. Amom day jay Apo. Ngayon ko lang narinig yan. Hindi niya pala alam Lakay. Narinig ko na yung mga pangalan, pero Oplan Bag on the go. Bag on the go. Alam mo yata, chooks to go Ayan. Chicken. Ayan. So marinig mo yan. Hindi na dapat ka sa mga intel na destabilization daw. Gawa-gawa lang nila ito. Panakot sa taong bayan. At linabas na ito noon ng attack dog. Yun ang bayaran. Ang naglabas ito, bayaran. Noon, una, bago linabas ni Montolfo. Kaya nagtaka ko kung bakit niya pinatulan ito. At linabas ulit. May mga comment pa. So, etong mukhang may kulang ito, destabilization. Lahat ng tungkol sa destabilization. May kulang dito Anong kulang? Si Marcos. Stabilization Siyang isa sa mga nagde-destabilize dahil siyang presidente. It is his command responsibility. Narinig ko nga kagabi yung press con. Tapos na. Wala nang makapagnakaw.
Ikulong natin lahat at tapos na ang maliliging araw nila. Wala na silang Christmas. Parang sinasabi tapos na. Walang Merry Christmas. Walang Merry Christmas sa involved sa korupsyon. Tapos na. Para impartible na, wala nang makapagnakaw. Pero paano yung mga nagnakaw bago dito? Ganun na lang. What do you mean mga nagnakaw bago ito? Sino yung mga? Yung mga pinangalan nga dyan. Nasa napunta yung 500 billion dolyar. Narinig ko yung interview kagabi. Tapos na, maliligayang araw nyo. Makulong lahat yan. Wala na kayong Pasko. Lahat. Tapos na. Kumusta? Mabuti. Dalawang tanong lang may pupunta na ako. Busy. Nagtanong. May huling nagtanong. Paano si Speaker Martin Romualdez? Wrote it, and the Senate will biglang nataranta eh. Mukhang ang sabi naman ni Pangulong Marcos ano daw, kung may mga ebidensya daw kahit pinsan niya ay hindi niya sasantuhin, papatawarin. Well, meron na ba? Yung lang. Wala pa. Salita lang yan. So, ang sincerity sa sinasabi niya, hindi ako naniniwala. Ganun po ba? Yung mga involved dyan, nasaan sila? Nakatago na. Hindi alam kung anong gagawin. Gagawin pang state witness. O si Speaker, state witness. Hindi malaman kung state witness. Pero paupuin nyo na sila sa ano ba yun pinapaupo mo? Malaman mo totoo. Witness. Ayan. Ginagamit ang FBI. Lie detector test. Lie detector test. Hindi nila malaman sasabihin nila. Okay, Manong Chabit, bago natin pag-usapan yan, kasi marami ang nag-aabang dito sa malaking rally sa Linggo, Lunes hanggang Martes. Ano ang partisipasyon mo dito sa malaking rally ng INC sa Luneta? At meron pang grupo, Kingdom of Jesus Christ at saka JIL, dyan sa EDSA naman. Well, doon mo makikita na puno ng taong bayan. Hindi na pwedeng lukuhin ang taong bayan. Hindi na mapagtakpan ang nangyari sa ating bansa. Ito na ang pinakamalaking anomalya. Isa lang ito, lahat ng departamento, halos lahat, hindi naman lahat, halos lahat, merong grappling corruption. Sino may kasalanan yan? The president is the chief executive and he is the commander-in-chief. It is his command responsibility. Ngayon lang siya, ganito na gawin natin, wala na, ganito lang. Paano, pakakawalan mo yung nakaraan? Hindi pwede. Kung sincero siya, ang hamon ko nga sa Senate, hindi pa lumalabas si Ilocos Norte, linampasan. Alam lahat ng tao yan. Linampasan nung number 30 yun, nalampasan. Di sinadya. Now, Ilocos Norte, kahapon lang sila nagpunta. 4 lang dinalaw na mayroon flood control, pinupukpok ni Azurin. Mayor Magalong. Mayor Magalong. Makita na umiiling. 4, 150 plus or less than 200 ang flood control doon. Yun lang 4 na nandyan. Walang ghost project, sabi yung mga engineers. Walang ghost project, pero titignan daw kung substandard. Meron naman akong picture na nakuha, na sumunod doon, nakuha naman na lahat. Ayaw ko unan, yung mga may sira-sira doon, mga substandard. Yun lang, magandang kinita, 4 lang. Out of less than 200 project ng flood control. 4 lang pinunta, sandali lang, umuwi na. Tapos may report na walang ghost project. So parang sinasabi mo na selective ang inspection doon sa Ilocos Norte. Sinong gumawa niyang ICI? Si Presidente mismo ICI. Sumusunod sila. Doon lang sa Senate, nung tinanong, bakit Ilocos Norte sara na hanggang ngayon? Bubuksan daw. Ewan ko kung bubuksan. Pero
Doon lang halata na eh. Yun lang. Ngayon, pakukulong na lahat. Tapos na. Oo. Maliligayang araw nyo. Para bang tinatakot ang tao na ikukulong sila kung pupunta sila sa rally, magsalita kayo dyan, ikukulong, at tapos ng kaligayahan nyo. Parang sila lang may karapatan ng kaligayahan. May Pasko, itong Paskong ito. Yun ang ano ko sa press con kakapon. Ayan. Okay, Manong Chabit, magsasalita ka ba sa rally sa Luneta o kaya sa EDSA sa Linggo, Lunes, Martes? Kung papayagan ako, magsasalita ako. Ba't ka naman hindi papayagan? May karapatan ka naman magsalita. Tinatakot kami. Alam mo naman ako, takot ako sa mga ganyan. Sinabi mo na kanina. So, wala ba kayong coordination sa INC o sa grupo ng nina Gerald Pokis? Sa UPI, JIM? Nakipag-meeting sila tungkol sa rally. Yung nga sinabi, dalawa. Pero minsan lang yata kami nag-meeting. Yung mga nandito ka, di ko kilala eh. Pero isa rito, dalawang bayad na. Para pagbaliktad. Ayan, mga yan. Marami dito. Wala dito yung iba, pero meron din dito, marami din dito na hindi ko kilala. Marami nagpupunta kasi humingi ng pera. Hindi ako mag-ano dyan ako. Nahalata mo na kukuha siya ng pera. Binigyan kami, binayaran kami. Parang may gawa-gawa lang ito eh. Hindi totoo ito. Hindi ko kilala nga itong mga ito eh. Yung mga nandyan sa listahan. Ang kilala ko lang dito, Mike Defensor. Ayan, Mike Defensor. 2022 hukuling nakita. 2022. Ilang years na nung eleksyon ni BBM. Kami nagtrabaho, tumulong sa kanya. O nga pala, kasama rin sa mga supporters ni BBM. Rodante, Marcoleta, after election, di ko na nakita. Yun lang mga kilala ko dito. Yung iba, wala na. Tapos, baski na sila Vice President Sara, hindi kami nakikita. Ganun ba? Wala. Pulong, hindi ko alam ang muka. Baste, na-meet ko minsan, maraming taon, hindi ako napansin. Hindi na rin ko siguro kilala. Wala kami kausap dito. At, so, sino... Mayor Magalong, kilala ko. Pero hindi kami nag-uusap. Sa bagay, si Mayor Magalong, may statement na siya na wala siyang kinalaman dito sa mga report na lumalabas na involved din siya sa destabilization. Oo. Kaya hindi totoo ito. Panakot. Panakot lang yan. So, kung panakot yan, anong mangyayari? Matatakot ba ang mga tao na pumunta sa EDSA sa... Hindi dapat. Hindi dapat matakot ang ating kababayan. Ito ang pinakamalaking anomalya. Kung payagan natin itong mga makalusot dito ang mga mastermind na kinabang, talagang wala ng kwentang Pilipinas. Binabatikos na tayo sa ibang bansa. Nakakahiya na tayo eh. Nangyari na ito nung panahon ng kanilang magulang. Nakakaya nga eh. Mauulit-ulit. Sinilampasan pa nila. Bakit nangyari ito? Walang pakialam daw. Si Presidente Marcos yung analyze ko kagabi parang naghugas ng kamay. Malinis na tao. Naghugas na ng kamay. Malinis na tao. Siya lang malinis, naghugas ng kamay. Tapos na. Parang tapos na problema eh. Ganun ba kadali yan? So, hindi naman gago ang taong bayan. So, sino ang gusto niyo pang maparusahan? Mga nagnakaw, mga mastermind. Ikukulong nyo, mga engineers, contractors, ginamit lang sila eh. Ayun, lalaglag lahat. Makukulong kayo lahat. Sa kami lang hindi. Sino ang nakita nyo dapat pa makulong, Manong Chabit? Pareho tayo ninisip. Ganun ba? Anyway, di ba? Anyway, Manong Chabit, isa pa ha. Alam mo, matindi ito ha. 3 days na rally ito. At sabi ng ating kapatid sa INC, isang araw ay baka umabot ng 300,000
ikaw ay veterano sa mga 300,000. 300,000. Ayan, so baka umabot pa nga ng milyon. Ayan. Ako, milyon abutin yan. Ayan, milyon. So anyway, Manong Chavit, kung umabot sa ganito, ayan, ikaw veterano sa EDSA nung time ni ERAP, nag-EDSA 3, ayan, saan hahantong itong ganitong malaking rally sa Linggo, Lunes, Martes? Kung walang mangyari, baka mas masama pa mangyari kay BBM kaysa kay tatay nila. Hindi mo alam ang future, hindi mo alam reaksyon ng tao. Pero alam ko, galit na galit ng tao. Galit na galit ng tao. So, huwag na sana silang takutin, bulahin pa. At yung kwento kagabi ni press con ni Presidente, parang naghugas ng kamay. Wala na kayo. Parang sila na lang. Panibagong itong malaking rally na ito, Manong Chavit, nakita nyo ba na ito ay pwedeng humantong sa EDSA 4? Maaari. EDSA 3 ka mo. EDSA 3, tapos na EDSA 3, EDSA 4 na. Ayan, no, dalawa lang. Dalawa lang. EDSA 1, EDSA 2 lang. So, maaring maulit ang EDSA? Maaari. Maaari. Kung hindi, huhulihin daw lahat. Paano mahuhuli lahat? Ayan, ito nga pala, Manong Chavit, ikaw ay ayan, nababanggit na sa mga ganyang issue. Hindi ka ba kinakabahan na baka ikaw ay kasuhan ng inciting to sedition at ikulong? Wala naman kami yung ginagawa. Ikulong nila ako, patayin nila ako. Pag pinatay ako, dadan sila sa tatlo ang dadanan nila. Ano yan? Taong bayan, gaganti yan, mga Ilocano, at panghuli, hindi sila makakaligtas ang ating Panginoon Diyos. Pag ako patayin nila. May mga natatanggap ko bang threat sa buhay mo? Meron, pero I believe in destiny. Yun ang destiny ko. Sabi nga yung mga iba, nandyan na lahat sa'yo, pwede ka naman palipad-lipad ka, pagpunta lahat. Bakit pa pinatukan mo ito Hindi ko naman pwedeng pabayaan ang taong bayan na ganito lang ang hahantungan. Hindi ko matiis sa mga tao na umiiyak. Oo nga, akala ko paisi-isi. Mas mga gusto ko pang mamatay dito kaysa pabayaan ng mga tao. Kaya tutulong ako. Maski na mawala aking lahat ng naipon ko. Bata pa ako, nag-iipon na ako Oo nga, wala ka na mapaglagyan ng gold bars mo Ayan, ayan. Yung gold bars, may balita ko na wala na tayong gold bars sa Central Bank. Ewan ko kung totoo. Maritas lang yun, pero ewan ko kung totoo. Only the Central Bank can... Oo nga, baka daw mas marami ka pang gold bars kay Central Bank. Totoo ba yun? Kung binenta nila, totoo yan. Kung binenta nila. Baka habulin ka ng BIR, yung mga gold bars mo, ano ba yan? Naka-declare naman. Naka-declare yan. Nagbayad ako sa sarili kong minahan, kinuha ito. At saka, bata pa ako, namimili na ako ng ginto. Maliliit lang. Yan. Alam ko na babagsak lahat ng pera, pero gold, hindi babagsak yan. Dahil yan ang haligi ang mga pera buong bansa Ayan, napabigat naman itong mga issue natin, pinag-uusapan natin. Oo nga, Lakay Pero ang malinaw, Lakay, hindi financier si Manong Chavit. Ayan at magsasalita siya sa rally. Di na malaman kung sa Luneta o kaya sa EDSA. Hindi naman ako magwawala. Sasabihin ko lang totoo. Ayan, pero gusto mo bang bumagsak ang ma-destabilize ang Marcos administration o magbago lang ng ano? Gusto mo yata ako makulong. Mga tanong mo
Bukas tinatakot mo rin ako eh. Hindi naman, alam mo naman, prangkahan tayo. Prangkahan tayo. Parang tayo nagkukwentuhan lang sa inuman eh. Ayan, ganun lang yan. Kaso maraming nakikinig. Ganun ba? Nasa ere, nationwide tayo eh. Kanyang nakikinig sa atin. Nakamonitor sa atin. Hindi tayo kasali sa destabilization. Gusto ko tahimik lang. Rally para sa mga korupsyon, peaceful. Never na sinasabi ko na revolusyon, gano'n. Hindi kinasuhan tayo. Ayan, oo. Ang ano ko lang, kung mag-resign si Presidente, mas honorable. Wag na antayin pa ang taong magalit. Galit ng tao. Pag antayin mo pa, nalulukuhin nyo na ang tao, mas grabe na mangyayari. Hindi natin alam ang future. Ayan, okay. So yun lang ang ano ko dyan. Hindi yung kwentong yung kagabi na press con niya. Wala yun. Tinatakot yan tao. Na hindi na magandang Christmas nila. Sila lang magandang Christmas. Oo nga, sige, pag-usapan na natin ang love life mo. Ayan. Dyan takot-takot. Ganun ba? Sinabi ko na sa'yo eh. Ganun ba? Pag-usapan na natin lahat, wag yung mga babae. Takot-takot yan. Alam mo weakness ko sabi ni Manang Honey Girl eh. Ayan. Oy, nga pala Manong Chabit, si Manong Johnny Ponce Enrile, ayan, sinundo na kahapon, nakalungkot. Condolence po kaya sa pamilya ni dating Senador Ponce Enrile. Condolence po sa inyo lahat. Nalulungkot ko ang nangyari. Kung ano man ang pinagdaanan niya, natapos na ang tungkol niya sa baba. Ano kayong mangyayari? Magkita-kita sila ni dating Pangulong Perdi, si Cory Aquino, Noynoy Aquino. Parang nakita ko sa opisina mo yun ganun ba? Iba yun. Painting mo doon. Iba yun. Yung magsiyota. Ayan. Hindi, yung nagsasabong. Ayan, regalo sa atin yan. Anyway, Manong Chabit, ayan, sana nga po ay marinig, maaksyonan ng Pangulong Marcos ang problema natin ngayon. Sana may mangyari at tama ka. Sana may big fish, malalaki. Wag lamang mga pipitsugin, Wag lamang magurami. Ayan, ayan. At nang sa ganoon maniwala ang taong bayan. Ayan. Okay, Manong Chabit, Gisti Agina Apo, ayan. Ako nagpapasalamat. At sa susunod na imbitahin mo ko rito, wag mo na muna akong takutin. Isa lang kinakatakutan ko. Kinukumusta ka ni Annabel Rama dito? Yan ka na naman. Hindi pa lang, ayan. Okay, nga ron Manong Chabit. Nahimik lang ako rito eh. Tagapakinig nyo lang ako eh. Hindi, mga kwentuhan mga ano lang yan. Marites. Mga kwentuhan Marites saka Marigon. Ayan. Pero ikaw, Marites ka, Marisol ka pa eh. Alam mo, pagka nanggaling kay Manong Chabit, aking bubit dyan eh. Surrender ako. Ayan. Okay nga Ruda po. Ayan, Jose Aguina. God bless the Philippines. Ayan, sana po. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas. Dating Ilocos Sur Governor Luis Chabit Singson. Bayan. Alam mo, Sister Ele, pag pinag-usapan ng mga Ilocano rito, yung mga tumatak na mga Ilocano, Marcos, Enrile, Chabit Singson. Ayan. Sino mga famous na mga Ilocano. Ayan. Ayan, mga astig na mga Ilocano. Ayan. Daming bayan. Standby Giselle Ricafort. Standby. Meron daw kilos protesta na. Yes, Lakay, dahil alam naman natin maya-maya lang ay magsisimula na ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa flood control scandal at sasabayan niya na ng kilos protesta na nasa 100 o 100 mga magsasaka dyan naman sa labas ng Senado at nandyan si RH15. Nasa Senado sila? Yes, Lakay. Giselle Ricafort. Giselle, kumusta ang sitwasyon?
Lakay, Sister El, sasabayan ng kilos protesta ng nasa 100 mga magsasaka at mga peasant advocate yung pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng anomalya sa mga proyekto sa flood control. Pangungunahan ng kilos o kilusang magbubukid ng Pilipinas, isasagawa ang pagkilos mamayang alas 10 ng umaga dito sa labas ng Senado upang ipanawagan yung pananagutan at agarang pagpapakulong sa mga nangulimbat sa kabayan. Iginiin ng grupo na habang nagpapakasasa sa pera ng taong bayan, ang mga korap na opisyal ng gobyerno, maraming magsasaka at mga rural community, lalo na sa Bismil, ang lubog sa baha ngayon at dumaranas ng malawakang pinsala dahil sa magkakasunod na kalamidad. Ayon kay KMP Chairperson Danilo Ramos, hindi dapat matapos ang Senate investigation sa pawang pagdinig lamang, kundi dapat kasuhan ng kriminal ang lahat ng sabik sa anomalya kabilang ang mga mambabatas, kontratista at iba pang opisyal ng ibang ahensya ng pamahalaan. Panawagan ni Ramos, hustisya sa kada piso na ninakaw sa kaban ng bayan na dapat sana ginamit sa irigasyon, mga rural infra at climate resilience. Ukundinahin din ang pagkilos ng Marcos administration na patuloy o sa patuloy di umano na paggamit nito ng court barrel style infra project sa pamamagitan ng mga unprogrammed fund na pumapabor sa mga kaalyado habang ina-abondo na umano yung mga rural community na pinaka-vulnerable sa mga komunidad. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Standby Brand, standby Raymond at Paas. Sino ba ang very important witness ng Senator Ping Lacson na ngayon? Meron ba? Babalikan natin yan. Standby man ang milikirgunan oras, Sister L. It's 9:14. This time check is brought to you So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, I don't tip the boat over. Rock the boat, I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Don't rock the boat. Oras, Sister L. It's 9:20, Lakay. At eto na hatawin natin, kapanapanabik ang pagbabalik ni Senator Ping Lacson. Ayan. Yes, oo. Tsaka matagal na kayo natenga yung investigation ng Senate Blue Ribbon. Ayan, At siyempre pagka Senator Ping ang nandyan, maraming surprises. Ayan. Pero may VIP witness pa kaya, Lakay? Malaman natin kay Brad, kay Raymond Dadpaasa. Pero teka muna, bakit ano yan? nawala na naman dito. Ayan. Ay, mga hinahanap mo. Siyempre kasi Sister L, sa Senado ngayon, abay, naka half mast ang yes, Lakay. Philippine national flag. Dahil kay Manong Johnny. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Nako, Manong Johnny, marami ang hindi happy, ha? Ayan, pati si Manong Chabit, hindi happy sa nangyari sa'yo, ha? Bandila sa Senado, naka half mast dahil sa pagpanaw ng dating Senate President Juan Ponce Enrile. Arrest number 28. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor at Elaine, nakahapmas na ang bandila ng Pilipinas sa malaking flagpole sa harapan ng gusali ng Senado. Ito ay pagpapakita ng pagdadalamhati hindi lamang ng mga senador kundi ng lahat ng mga empleyado ng Senado. Sinimulan ito late kahapon matapos makumpirmang sumakabilang buhay na nga ang dating senador at nagsilbiding dating Senate President. Pawang mensahe ng pagpupugay at pagkilala ang nanggaling sa opisina ng lahat ng mga senador dito kay kung tawagin nila ay si Manong Johnny na tinawag nilang isang statesman na nag-iwan ng napakalaking butas sa kasaysayan ng panlilibihan sa gobyerno, lalong-lalo na dito sa Senado dahil yung kanyang legacy
pagdating sa pagpanday ng batas ay mahirap mapantayan. Ito yung kakakaisang mensahe na ipinarating kay nila naging Senate President din Chis Escudero, nila Senador Joel Villanueva at iba pa nilang mga kasamaan. At isa sa mga pinakamalungkot ay itong si Senador Jinggoy Estrada dahil sa ang turing kay Manong Johnny ay kanyang pangalawang ama. Habang dito sa loob ng Senado, Mayor, at Elaine ay patuloy yung pagkahanda dito sa Senate Session Hall dahil nga mamayang alas 10 na ng umaga ay yung hearing ng Senate Blue Ribbon Committee dito sa pagpapatuloy tungkol sa usapin ng flood control. Dito sa list of guests ay inaasahan nila at yung mga pinadalhan ng mga invitasyon ay 14 na kasalukuyang congressman, o actually 15, panlabing-lima si Congressman Toby Chanco, then 6 na dating kongresista itong kanilang pinadalhan ng imbitasyon, kasama na doon si dating Congressman Eli Saldico. Banggitin ko lang yung mga pangalan para lang marinig naman ng kanilang mga kadistrito. Andiyan ba si dating Congressman Dong Gonzales ng Pampanga? Ayan, the very famous. Wala, Mayor. Wala. Baka wala kasi sa Pilipinas. Nasa Amerika pa yata Kasalukuyang Congressman, dating House Speaker Martin Romualdez, Congressman Eric Yap ng Benguet, Roman Romulo ng Pasig, Jojo Ang ng Uswag, Ilonggo, Patrick Michael Vargas ng Quezon City, Arjo Atayde ng Quezon City, Nick Briones ng Agap Party List, Marcy Chodoro ng Marikina, Eliandro Jesus Madrono ng Roblon, Benji Agaraw ng Laguna, Odi Tariela ng Occidental Mindoro, Reynan Arrogancia ng Quezon, Dean Asistio ng Caloocan at Maria Victoria Copilar ng Quezon City. Kasama si Congressman Toby Chanco na inimbitan dahil pupunta din daw siya. Yung mga dating miyembro naman ng Kamara, sila dating Congressman Zaldico, Rida Robes ng San Jose del Monte, Bulacan, Ben Noel ng Anwaray, Marvin Rillo ng Quezon City, Ted Haresco ng Aklan at Antonieta Iudela ng Zamboanga, Sibugay. Aking tinitingnan yung mga at saka napakaraming mga dati at kasalukuyang mga opisyal ng DPWH. Gaya nitong yung napangalanan dyan na dating Yusek ng DepEd, Trigib Olaybar, at yung dating yung officer in charge ng General Services Department ng ngayon na Makati, si Miss Carlene Yap Villa, na tauhan ni ngayon ay Makati Mayor Nancy Binay. At nandito rin yung pangalan. Ang mga bagong mga private individuals dito na aking nakita ay itong si Maynard Ngo, Ginoong Maynard Ngo. Tapos yung mga tauhan ni dating Congressman Saldico na sina John Paul Estrada at Mark Texay at Alan Colisio. Pati ito pala si Mark Bunagan, tauhan din niya ito. At syempre, si Sergeant Orly Gutesa na inasahang haharap din ngayong umaga. So yan, yung mga, syempre yung mga dati na dito, Mayor, yung mga na humaharap na, lalo na yung nakakulong dito sa Senado, sila Engineer Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, at siyempre si Ginoong Curly Discaya. So medyo mahaba-haba itong listahan. Raymond, sinasahan na yan natin titignan kung itong mga inimbitahang kongresista ay pupunta sila ngayong umaga sa pangunan ni dating House Speaker Martin Romualdez at Congressman Eric Yap ng lalawigan ng Benguet. Raymond, Mayor, sa dami ng mga resource person inimbitahan, kahit magdamag yan, di mauubos yan, hindi matatanong lahat yan, Raymond. Didiskartehan na lang nila, Mayor, kaya nga mangyayari alas 10 daw magsisimula, tapos 1 to sawa. Pero nakadepende rin dahil kahapon medyo masama pa daw ang pakiramdam ni Senator Ping at medyo garalgal daw yung boses. Sana by this time ay bumalik na yung sigla ng kanyang boses dahil kahapon hindi nga nagpapakita dito. At
kahit na dahil nga doon sa kanyang dinaramdam at umasa tayo na ngayong umaga ay maayos na yung lagay ng kanyang boses para maayos yung maging takbo ng hearing dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Di magpa-assist muna siya kay Senator Marcoleta. Senator Erwin, dyan. Oo, ayan. Oo, yung Senator Jinggoy, di ba? Tingnan natin, Mayor, kung halimbawa yung mga miyembro din ng minority ay kung pupunta sila dahil lalong-lalo na Senador Aimee, ang daming sinasabi kahapon. Ay, oo nga pala, Senator. Kakalaman kung totoo yung kanyang mga Marites ko yung mga dapat to si Manang Aimee sumasalang dyan. Hindi naman kasi sumasalang dyan Ayan, para matanong yung mga sinasabi niya. Yun nga ang problema, Mayor, hinihintay namin. Sabi niya, pupunta daw bago umuwi ng Lawag. Dahil may pa-birthday din daw siya doon dahil birthday niya nung nakakahapon. So, kailangan na umuwi siya ng Ilocos Norte. Kailangan umuwi siya para may pasalubong siya empanada dyan sa Senado. Ayan, empanada, bagnet, tsaka sukang Iloco, at tsaka bawang. Ayan, mahal ng bawang ngayon. Nagdala ng empanada, Mayor. Nakalimutan yung suka. Ganun ba? Ang bira naman yung pampasarap yung suka Iloco ha? Ang bira. Ayan. Okay nga, Rod. So, abangan natin yan, Raymond. Tabayanan natin, Mayor, itong haba-haba nga nitong listahan na ito, yung mga taga-DPWH para dyan, gaya nitong matagal na ipinatatawag ni Senator Jamie Hercito na si Regional Director Gerald Pacanan, ang Regional Director ng Region 4B dahil doon sa kanyang mga proyekto diyan sa lalawigan ng na-questionableng proyekto diyan sa lalawigan ng Mindoro. Sino yung congressman niyo sa sa Mountain Province sa Baguio, yung favorite ni Mayor Benji Magalong? Eric Yap, Benguet yun. Benguet ba yun? Magdadabala siya ng ng rock netting tsaka cat's eye. Malamang. Malamang. Ayun, siya yung itinuturo kasi siya yung naging once kasi naman nung time ni dating Pangulong Duterte, di ba, naging chairman kasi ito ng Senate Committee, ng House Committee on Appropriations. Kaya naging malawak ang kanyang kapangyarihan pagdating sa budget. Itong si dating Congressman dating CIS Party List Representative Eric Yap, bago siya itinalagang OSC sa Benguet, ayun, naging officially ay District Representative ng lalawigan ng Benguet. Doon lumawak ang rock netting. Ayan. Diba? Okay nga, Brad. Maraming salamat, Raymond. Siya din yung tinuturong nasa likod yung nag-project sa Bawang River Basin na Silvertone Construction. Kanya ba yun? Yung itinuturo doon kasama yung iba pang mga kongresista dyan sa Northern Luzon. Ito si RH20, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daming bayan. Maraming salamat, Brother Raymond Dadpas mula sa Senado. Dumako tayo sa Kamara, Sister L. Ang balita naman sa Kamara, yung pagpanaw po ni former, yung dati niyang posisyon na Senate President at of course sa Presidential Legal Counsel, Legal Counsel Juan Ponce Enrile, kawalan daw po sa bansa sa matatag na sandigan ng public service. Ang balita mula dyan sa Kamara, RH12, Milky Riguna naman. Milky. Israel at Lakay nagpahayag ng pakikiramay ang liderato ng Kamara sa pagyao ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Sa statement, sinabi ni House Speaker Faustino D. III sa kanyang pagpanaw na walan tayo ng isang lingkod bayan na naglaan ng mahigit 5 dekada ng kanyang buhay para sa serbisyo publiko. Inilarawan ni D. Enrile na isang tunay na leader at haligi ng sambayanan. Sa panig ni House ni Representative Martin Romualdez ng Leyte, ang sharp legal mind
online. At husay sa pagtutok sa national issues ni Enrile ang umani ng respeto kahit sa hindi mga kaalyado sa politika. Ang kay Romualdez, ang mahabang taon ng public service ni Enrile ay patunay ng resilience and duty na dapat maging inspirasyon ng mga kabataang politiko sa ngayon. Naka-half mast rin dito lakay ang pandila ng House of Representatives bilang may kiramay sa pagyao ni Enrile. Si Enrile ay naging kinatawan ng 1st District ng Cagayan mula 1992 hanggang 1995 at Senate President noong 2008 hanggang 2013. Ako si Nils Reguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Hindi kita malilimutan, kailan may di mababayaan. Wala kay manang Milky Report mula kay Boy Gonzales, Sister L. Naku, mukhang yung mga hotel dyan sa may lungsod ng Maynila, lakay. At dyan sa may Quirino Grandstand, malapit. Fully booked na daw. Oh, yung mga hotel dyan sa Manila Hotel. Manila Hotel. Luneta Hotel, Rizal Park Hotel. Rizal Park, oo. Yung Manila Hotel, di ba malapit? Yun ang pinakamalapit, lakay. So, yan daw, lakay, ay fully booked na. Bayview, ayan, Diamond Hotel. Intramuros yung Bayview, lakay, no, sa loob. Hindi, Bayview sa gilid, harapan ng US Embassy. Ayan, Bayview yun, Sister L. US Embassy ba yun? Ayan, harapan na sa... ano yun nandun sa may loob, lakay ng Intramuros? Bayleaf. Ayun, Bayleaf na lito ako. Pero yun nga, lakay, dahil ito sa 3 araw na rally ng INC. So mukhang walang lakay, hindi na sila uuwi sa kanilang mga bahay. Dahil nga 3 days biyahe, kung biyahe ka nga naman ng biyahe, matatraffic ka pa. RH29, Boy Gonzales sa detalye, Boy. Sister Lakaya Dayo. Kaya hindi na nakapagpabook ka lakay si Rolly Francia. Bakit? Fully book na. Kung ako nang bahala, i-book ko siya sa Sogo. Oo, Sogo. Mura pa, no, lakay. Lakay, pati mga maliliit na hotel ay marami din nahirapan yung iba na makapagpabook. Iba yung mga nagpapabook, lakay, magaling ng mga probinsya sa malalayong lugar. At dito sa hotel at mga establishment dito sa Maynila, bago ang 3 araw na rally ng Iglesia ng Cristo na magsimula sa November 16. Ayon sa mga nakausap natin na hotel staff, maaga na pa-reserve ang maraming dadalo kaya mabilis na napuno ang mga available na kwarto sa mga lugar na malapit sa ruta na pangunahing venue ng programa dito sa Quirino Grandstand. Pinapayuan naman ng ibang staff na makalahok na maghanap muna ng alternatibong accommodation sa mga karating na lugar dahil limitado ang mga natitirang silid sa Maynila. Ang INC ay nakatagda magsagawa ng rally for transparency, accountability, justice, and peace mula November 16 hanggang 18 sa Quirino Grandstand. Inaasa nagiging sentro ng 3 araw ng prinsipo ng panawagan para sa tama at hayagang investigasyon sa manumalyang flood control at iba pa mga climate project kung saan tinataya na sa trilyong piso ang nawaldas dahil sa corruption mula 2023. At kaya lakay, yan yung sitwasyon ngayon. Meron na tayo nakita mga in-install, mga inilagay na mga portable toilet dito sa kabaan ng Rojas Boulevard at yung iba ay nandito sa area ng Calaw sa Ermita, Maynila. Boy, ito si Yasakay. Sa isang araw, ilang kataong ine-expect na ating kapatiran sa INC dyan sa Luneta? Lakay, sa informasyon ka, Lakay, yung mga sa Sabado pa lang, may mga darating na galing ng mga probinsya. Kaya yung iba mag-vigil na rito sa Luneta Park at yung mga nasa Metro Manila ay linggo ng umaga magsisimula ng dumating yung mga miyembro galing sa iba't ibang lokal sa Metro Manila. At ang paglilinaw ng INC, ang November 16-18 rally ay hindi pakikialam sa politika kundi pagpapahayag
ng damdamin upang idagdag ang tinig ng Iglesia ni Cristo sa panawagan na marami na ating makabayan na kumukondina sa napakalaking kasamaang kinasasangkutan ng ilang opisyal ng gobyerno. Hinikayat niya din ng INC ang pamahalaan na magsagawa ng makatarungan at ganap na transparent na investigasyon sa lahat ng sangkot upang mapanagot ang mga responsable at mabawi ang umani na walang pondo. Ang programa Lakay sa araw ng November 16 ay formal na ang pagsimula ay alas 4 ng hapon dyan sa Quirino Grandstand. Okay. Yan yung ayon sa pamunuan ng INC. Kaya may mga alternative mga sada at yung mga sa area ng Quiapo ang magiging parking dyan Lakay mula dyan sa may Mendoza. Sa area puro gilid lang yan, may mga parking na itinalaga ang Manila LGU sa mga dadalo sa malaking rally ng INC sa Quirino Grandstand. Boy! Ito si Bay Gonzales. Boy, ayan, alas 4 ng hapon ng linggo. So ano ang activities ng Lunes at saka Martes, 17, 18? Lunes at tuloy-tuloy na yan Lakay kasi ang sa 3 araw, yung iba magbibidyo na rito Lakay. Okay. Sa Naku, sa 3 days. Quirino, sa Luneta. 3 days yan, Boy. May mga Lakay, may mga Lakay. Ang mangyayari Lakay, yung mga galing na probinsya, ang sakay niya, mga nakabus. Malalaking bus yan na galing. Kaya magiging parking nila ang mula dito sa may Anda Circle Lakay hanggang C3. Dahil sa area ng Caloocan. Yung parking, yung kahabaan ng Ben Lopez Boulevard ang road cam. At yan yung dito naman sa south, sa area ng South Lakay, may mga itatalaga rin parking yung kahabaan ng Rojas Boulevard para sa mga dadalo sa malaking rally ng Iglesia ni Cristo. Ayan. Permit naman Lakay sa Maynila ang na kinuha ang pamunuan ng INC. Teka muna, Boy. Ito si Bay Gonzales. Yung walang pang check-in. Ayan, pwede ba silang maligo sa Dolomite Beach? 3 days yan, Boy. Dito sa mga gilid-gilid kasi Lakay pag napuno itong kahabaan ng Rojas Boulevard, may mga pwede namang paliguan. Pumesto rito May mga kanya-kanyang gamit ng mga yan Lakay. At ang ano dyan, kasi yung Metro Manila Lakay, pwede makabalik. Halimbawa, Metro Manila. May mga halimbawa Lakay, Metro Manila, maglalakad Lakay okay. Yung sa, halimbawa, yung malapit sa Quirino Grandstand, lalakad na lang. Sabay-sabay na maglalakad dyan. Halimbawa, yung dyan sa Mel Lopez Boulevard. Kamukha nung nangyari nung January, kamula dyan sa may Kapulong Street, ay naglakad na kasi puro sasakyan na yung kaaba ng Mel Lopez Boulevard. Okay. Naglakad yung mga miyembro papunta ng Quirino Grandstand. Kaya yung sarado mula Anda Circle hanggang Burgos sabi niyo sarado yung kasadang yan. Kaya inaasahan na ang maglalakad ang mga yan Lakay ay mga naka-t-shirt na nakalagay at may tatak na Transparency for Democracy. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Boy G. Ayan, nakaready na rin, sabi ni Yorme, nakaready na rin yung kwarto mo sa Coronet Lodging Inn. Ayan. Yung Lakay. Ano yung Lakay? Alam ni Boy Gonzales yan. Ako hindi ko alam yun. Lakay sarado na yun. Alam mo, kita mo, alam na alam. Diba? Tatanong pa kung saan daw, tapos alam naman pala niya. Okay nga, Boy. Balik sa Lakay at Sister El. Daming bayan. Nako, eto, sandali lamang het. Dating Pangulong Erap Estrada. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Wow! Mga dating presidente, Sister El. Dumalo sa 90th anniversary ng Office of the Vice President sa Makati, Shangri-La. Wow. Mukhang may mga pangitain sila. Aris number 7, Henry Uri, please come in. Henry. Kapapasok lamang Lakay and Sister El, itong dating Pangulo at naging pangalawang Pangulo ng bansa, si Vice President
Joseph Pero Estrada at si Vice President at naging Pangulo rin Gloria Macapagal-Arroyo dito sa ballroom ng Shangri-La Makati, kung saan idinadaos ngayon itong 90th anniversary ng Office of the Vice President. Ang OBP ay nagsimula ng 1935 at ngayon nga ay 70 taon na. Ang tema nito ngayon, Deo, ay Duty, Continuity and Legacy. Imbitado rito ang lahat ng mga naging Vice President simula pa noong 1935. Pero ang una nang dumating dito ay itong si dating Vice President at President GMA at ERAP. Imbitado rin si Vice President Leni Robredo, pero nagpapadala daw ito ng mensahe na hindi siya makadadalo. Si Vice President Jojo Binay ay kakatawanin daw ng kanilang anak naman, ng kanyang anak na si dating Senador Nancy Binay. Yung mga iba pang mga naging Vice President, si Vice President Norit de Castro kakatawanin ng isa sa miyembro ng kanyang pamilya, habang ito namang naging Vice President na si Vice President Chupisto Ginbona ay mula rin sa kanyang pamilya ang dadalo. Yung mga naging Vice President noong mga unang siglo pa lakay ay pinadalhan din ng invitasyon at may mga pasabi rin na posibleng dumalo naman yung kanilang mga apo o mga anak, lalo na yung mga naging Vice President noong mga 1970s and 1980s. Pero wala pa namang sa mga oras na ito ay dadalawa pa lamang yung nakapasok si Vice President ERAP at si dating Vice President Gloria Macapagal-Arroyo. Hindi pa rin naman nagsisimulang formal itong pagtitipon dito dahil ang pangalawang Pangulo na si Vice President Sara Duterte ay wala pa din dito sa mga sandaling ito. So, malaki-laki itong venue, pero ilang mga lamesa lamang ito lakay sapagkat limitado lamang ang mga inimbitahan dito. At kanina ay pumaway naman sa atin si ERAP, maging si GMA, pero hindi na sila nagpaundak ng interview. Si ERAP ay buhay na buhay pa rin yung kanyang bigote, kaya lang naka-wheelchair na ito. Si GMA naman ay parang buwabata ang dating Pangulong GMA, fresh na fresh. Oo. At bulungan na namin dito medyo magandang okasyon ito ng parang nene lang Oo nga, no? Batang-bata eh. Parang college parang college student lang. Oo. At makapwa naman sila nakangiti. At kung babalikan mo yung kasaysayan, kung saan itong dalawang ito ay magkalaban, nagpit na naman katumbal sa politika, ay ngayon ay narito na nakikisa sa Pasyon Leo. Ako'y papasok na dito sa venue sapagkat naka-lockdown ito. Babalikan ko kayo mamaya. Mula dito sa Makati, ako si Henry Uri para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Henry Uri at happy 90th anniversary sa kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Siyempre, sa Office of the Vice President. Eto na ang ninong ng bayan, pero ano muna si Sir El? Word of the day. Yes, ang ating word of the day ay half-mast lakay. Half-mast, ayan. At eto na ang ninong ng bayan sa ating Pasko. Panalo promo dyan sa may Barangay Elias Basilio Aldana, Las Piñas City. Ayan. Walang Basilio yon. Crispin pala. Ayan. Elias Aldana lang. Baka maligaw yung ibang nag-uways eh. Wala bang Crispin tsaka Basilio? Wala lakay. Okay, tawagin mo na si Sherwin. Eto na ang ninong ng bayan, Ninong Sherwin. Ninong. Yes, magandang umaga lakay at swerteng-swerte nga itong motorista na dito sa may Elias Aldana sa Las Piñas City. Kuya, pangalan mo? Charlie Perlada po. Si Charlie Perlada na nakato. Charlie. Sa kanyang radyo. Ayan na ngayon. Saan? Nakasakas ang radyo. Baba. Sila kay di makalma. Bigyan kagad si Kuya Charlie ng premyo. Huwag nang patagalin yan. Dito mo sila kay Dayo. Meron kang 1,000 pesos. Salamat po, Lakay. Welcome, Kuya. Hindi lang yan. At nakakuha mo pa yung ating word of the day. Ano ang ating word of the day?
half mast po. Kasi po, namatay si Senate President Juan Ponce Enrile. Ayun, updated si Kuya Charlie. Sa balita, Bigyan mo pa ng dagdag na regalo yan. Bigyan mo ng chichirya. Sa Diesel H, eto, meron kang Diesel H mini component. Ayan, ibigay mo na ang mini component. Saka tutok na yan sa Diesel H. Kaya naman makikinig ka na lang. Bubuksan mo na lang at talakasan mo yung volume para lalo mo mapakinggan ang mga latest sa balita. Dito lang yan sa Diesel H. At syempre, meron pang regalong kutkutin. Aba, chichira galing kay Ninong Richard Bangos C. sisig. Meron siyang bangus sisig. Bangus sisig, sarap yan. Napakasarap na iulam sa kanin. Wala kayong ulam, pwede ring ulam yan. Bangus sisig ng Regal Foods. At syempre, hindi lang yan, meron pa sa Diesel H t-shirt, Diesel H, meron pang Diesel H grocery. At meron pang MX3. MX3 para sa'yo, kuya. Ang gift pack na ito, hatid sa atin ng MX3 Natural Supplement. Ang MX3 available nationwide sa lahat ng mga drugstores at available din online sa Shopee, Lazada at TikTok. MX3, dito ako believe. At siyempre meron pang MX3 t-shirt. Ano masasama ko, Charlie? Salamat po sa napakaagang pamasko. Welcome kuya. Toto si Mrs. niyan. Ingat po sa biyahe. Nga daw ba sila? Lakay mga pahinante kumakaway-kaway pa. Ayan, bigyan ng chichirya ang mga ito. Ayan, bigyan ng bangus sisig. Sisig. Sa inyo. Sa mga nais na 1,000 pesos, lagi tumutok sa Diesel H. Bakit ang susunod natin winner sa Diesel H Pasko Panalo Promo? Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro Diesel H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ninong Sherwin at Kuya Charlie, congratulations. At maraming salamat din kay Ninong Richard C. ng Regal International Snack Food Corporation sa chichiryang bangus sisig. Pang-ulam na pampulutan pa. Alam mo Lakay, meron akong inabutan ng ganyan, yung street sweeper sa Makati. Nabigyan mo na. Nagbubunot ng damo dun sa aisle. Kasi mo, sobrang saya nila Lakay. Sabi ko, pasensya na po kayo, chichire lang po ito. Ay hindi po, God bless po, maraming salamat. Nakakatuwa sila Lakay bigyan kasi sobrang na-appreciate nila kahit maliit na bagay lang. Nagbubunot ng damo, ha? Nagbubunot ng damo Lakay. Yung nakapula naman. So sabi ko, ay iabot ko na nga tong. Alam mo naman yung mga chichip nasa tabi lang ng upuan ko kasi inaabot ko talaga yun Lakay. Ay yung mga tricycle driver, nabigyan mo na. Oo, tapos na. Tapos na. Ay yung mga taga DPWH contractors, Hindi nabigyan mo na. Hindi nila kailangan yun. Baka lunurin ko pa sila eh. Joke lang. Maraming salamat Sister L. At alam po yung mahabigan mga kuyang mga ateng. Sa loob na ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lingkod, patuloy ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ng N Plus Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Kailangan mo rin ito, Manong Chabit, ha? Ayan, ang kapsut ka man Manong. Ayan, malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Taman-tama sa pangailangan ng ating katawan. Lalo na kapag tayo po ay nagkakaedad. Kaya mga kuyang mga ateng, mahalagang alagaan ating mahal sa buhay. Kaya dapat ay inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mamahal sa buhay ng N Plus Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Oras aling pilising, Sister L. 9:51 na. Ang oras na yan ay Sandali lamang Sister L. Batiin mo natin ito, nagbe-birthday ngayon si Karen. Ayan. Karen Grace. Ayan. Karen Grace Peñano Lu. Ayan. Ng Alfonso Cavite. Binabati ng kanyang daddy. Ayan. Mayor Joy Peñano. Happy birthday Karen.
At batiin din natin ito, Sister L, si Joanna Lee C. ng Toyota Alabang. Ang DOO ng Toyota Alabang, Sister L. Nagbo-birthday? Yes, actually kahapon, DOO ng Toyota Alabang. Ang DOO, Daughter of the Owner. Ayan. Parang narinig ko na kasi yan sa'yo. Ganun ba yan? Ayan, binabati ng... Sino? Si Boss Cesar Lee. Ayan, ang chairman. Ayan, Chairman Emeritus, Cesar Lee is the name. Ayan. At siyempre, binabati rin ng, ng kanyang dating boyfriend, si Emerson C. Ayan. Si Aling Baby Lee, Mike Lee, at Celine Lee. Ayan. Happy birthday, Joanna. At happy birthday din kay Rufino. Kita mo, birthday pala ni Pinong. Old school naman yung group ni Pinong. Rufino Bayani Cruzat. Ayan. Tatay ba ito ni Josa Cruzat? Dating boyfriend ni Josa Cruzat ito. Ayan. Boyfriend, tatay niya yun. Tatay niya ba yan? Tatay pala ni Josa itong si Pinong, si Rufino. Ayan. Happy birthday din kay Jenrica Mariano, kay Mike Lampines, at kay Mike Lumaban. Oo. Si Kuya Mike. Happy birthday, Kuya Mike. At siyempre, binabati natin Sister L. Ayan, si Mr. Siyempre, ang ninong mo, ha? Mr. Michael is my guy. Abay, lumalakas na ang piso. Ayan. Ilan na? Sa opening ng trading ngayon sa Forex, 58 pesos and 95 centavos. Ayan. Kaso, mataas pa rin yan. Mataas pa rin. Tayo mga walang dollar, ha? At binabati natin si Besa Zamora. Hi, Bes. Good morning. Dr. Ruel Aguila, Dr. Ferdinand Pagdilaw, at siyempre si Bishop Ephraim Fautagana. Hi, Bishop. Good morning. At siyempre si Kuyang Judge Boyet Mapili. Ayan, Junior Warden. Ayan, magandang umaga po, ha, Kuyang. At, si Bong Mangahas. Dating, naging chairman ka ba ng LFS, Bong? Si Bong Mangahas, NUSP ito eh. Ayan, batang Mike Defensor ito. Ayan. At binabati natin si, eto nga pala, pakibati ng happy birthday si Kuyang Mayor. Si Mayor Robert Ogalino ng Ballesteros sa Cagayan. Naragsakan pa nagkasangay, Apo Mayor Robert Ogalino, ha? Binabati ka ni Kuyang Tony Lara. Ayan, sina Manong Joe Chua. Ayan, at Kuyang Wilson Rodriguez ng Mabini Masonic Class number 39 dyan sa Apari, Cagayan. Ay, naimbag na bigat. At binabati natin si Captain Benji Escobal. Ayan, sino pagbati dyan? Wala na? Of course, si Lakay. Pero Lakay, start na pala Lakay ang hearing. Start na ba? Start na ang hearing. Papasukin na natin kaagad. Ayan, pero magpaalam muna tayo. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apeti, stay safe. God bless po. Eto na, si Raymond Datpaas. Alamin natin kung ano ang latest sa Senate Blue Ribbon Committee. Sino ang star witness? Very special or very important witnesses. Arrest number 20, ano number ni Raymond? 8 Lakay, 28. 28. Yes. Brad, Raymond Datpaas, please come in. Wala pa si Lakay Raymond Lakay, so... Okay, dahil mukhang Lakay, baka hindi nasasagot nila kay Raymond, baka nasa loob to Lakay. Ganun ba? Sige ta. So, break muna tayo Lakay. Sa pagbabalik natin, pupuntahan na natin ang hearing dyan sa Senado. Operasyon Tulong susunod na, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye! Happy weekend! This time check is brought... Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha.